Hi everyone! Welcome po muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Ako po muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dakutanan, ang makakasama niyo sa mga oras na ito sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon, sa oras na ito tayo po ay patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon sa opportunity na binibigay niya sa atin upang patuloy tayo makapakinig ng kanyang salita. Amen. So, purihin ang Panginoon. So, bago ang lahat, tayo po muna yumuko at manalangin. Minamahal namin Ama sa langit, sa pangalan ni anak na si Jesus, pinagkakatiwala po namin sa iyo, O Diyos, ang aming pag-aaral na ito ng salita. Pagpalain niyo po ang bawat salita ang aming mapapakinggan, nawa ito'y may ukit ng malalim sa kalagitnaan ng aming mga puso. Maraming salamat din po sa lahat po ng mga nakatune in sa oras na ito. Patuloy mong iunat ay mapagpalang kamay sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, Diyos. Purihin ang pangalan and let thy name be glorified sa kabuuan ng pag-aaral na ito ng salita, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Lord, bago kami dumako sa pakikinig ng salita, nais din po namin idulog sa panalangin ng aming bayang Pilipinas. Patuloy niyo ang pagpalain ng bansang ito mula Luzon, Visayas at Mindanao. Panalangin ko po, Diyos, ang patuloy na paglulukob na yung banal na dugo sa aming bansa, Panginoon. Patuloy mong ilayo ang aming bansa sa lahat ng uri ng mga kalamidad, mga sakuna, mga lindol, mga bagyo, mga salot, Panginoon. Gayun din, O Diyos, ang mainit na panahon na ito. Pinapanalangin ko po, O Diyos, na ito ay maitaboy at magpadala ka po, Diyos, Panginoon, ng malamig na simoy ng hangin, Panginoon, sa aming bansa. Ang hanging amihan, Lord, naway makapasok muli sa bayang Pilipinas, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, at magpadala ka rin po ng masaganang ulan ng pagpapala na walang kasamang pagbaha sa aming bayang Pilipinas, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus, O God. Salamat po, wala imposible sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sa sino man na nanalig sa iyo ay kayang-kaya mong dinggin ang aming mga panalangin, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin sa oras na ito. Patuloy mong iunat ay mapagpalang kamay sa buong bansang Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Patuloy, O Diyos, Panginoon, na buksan mo ang pinto ng kalangitan sa bansang ito at panatilihin ang kapayapaan, O Diyos, ang iyong protection, Panginoon, sa buong bansang ito, O Diyos. Salamat po. Gayon din ang bayang Israel. Patuloy din po naming nilalapit sa panalangin na iyong pagpalain ng iyong bayan, maghari ang kapayapaan at matigil na rin po ang digmaan sa Israel, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, O God. Itigil na po ng mga Hamas, Panginoon. Hallelujah. Gayon din, Panginoon, ng mga Hezbollah, Panginoon, ang pagyera sa bayang Israel, O Diyos. Salamat po na maghari ang kapayapaan sa buong Israel, O Lord, at sa buong Middle East, Lord, at sa buong mundo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa oras na ito. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, ang lahat ay mag-agree ng Amen. Amen. So, purihin ang Diyos. So, tayo po ngayon ay dadako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Yayain nyo na po ang inyong mga kasama sa bahay na sila po ay umupo na para makinig ng salita ng Panginoon. Amen. Ang tayong mga friends, yayain nyo na rin po. So, sa kabuuan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church Camarin Family. So, tayo po ngayon ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng Diyos at gayon din sa lahat ng mga taga-subaybay natin sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas at maging sa ibang bansa. Welcome din po kayo sa ating pag-aaral na ito ng salita ng Panginoon. Amen. Okay, so kunin na po natin yung ating Bible, notebook at ballpen. At atin na pong buklatin ang ating mga Biblia at basahin po natin sa aklat po ng Revelation o Apokalipsis or sa ibang salita ay pahayag. Yan. So Revelation 2 verse 1 to 5. Sabay-sabay nating basahin po. Sabi po dito, To the angel of the church of Ephesus, write these things, says He who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. Verse 2, I know your works, your labor, and your patience, and that you cannot bear those who are evil, and you have tested those who say they are apostles and are not,
and have found them liars. Verse 3, and you have persevered and have patience, and I have labored for my name's sake, and have not become weary. Verse 4, nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Verse 5, remember therefore from where you have fallen, repent, and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. Tagalogin natin, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Epeso, ito ang ipinapasabi na may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Verse 2, nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga paghihirap o pagpapagal at pagtityaga. Alam kong hindi mo kinukonsente ang masasama. Sinubok mo ang mga huwad na apostol at napatunayan mong sila'y nagsisinungaling. Alam ko ring matyaga ka, nagtiis na maraming hirap alang-alang sa akin, at hindi ka sumuko. Subalit, verse 4, may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo nung una kang sumampalataya ay nanlalamig na. 5, alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisiyan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo nung una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ko diyan at aalisin ko sa kinalagyan ang iyong ilawan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Minsan pa, Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyong mga salita naming pagbubulay-bulayan o pag-aaralan sa oras na ito. Salamat din po sa mga kapahayagan na iyong salita. Holy Spirit, thank you also. We acknowledge you kayo ang aming great teacher sa oras na ito. Tulungan niyo rin pa ako, Lord, na may share ko yung salita, Panginoon, without interruption. Lord, we thank you. We glorify your holy name. In Jesus' name, Amen. Amen. So, purihin ng Diyos. So, sa oras na ito, nais ko pong ibahagi ang patungkol po sa how to maintain. Yun pong ating sasagutin na tanong. So, how to maintain our first love. Okay, so that's our topic. This, sa oras na ito, maintaining our first love for Jesus. So, at ang ating interrogative statement is how to maintain our first love for Jesus. Amen. So, hope na napakinggan niyo po yung almost 3 weeks na napag-aralan po natin. So, napag-aralan po natin yung ibig sabihin ng first love according to the Bible. And then, napag-aralan din po natin is about some causes. So, mga ilang kadahilan bakit nanlalamig ang isang Kristiyano. Okay, so some causes of lukewarmness. So, napag-aralan din po natin. So, ngayon naman po, ang ating tatalakayin is about how to maintain. Yan. How to maintain our first love for Jesus. So, sa Tagalog, paano natin mapapanatili ang ating unang pag-ibig para sa Panginoong Hesus o sa ating Panginoong Hesus. So, yun naman po yung ating tatalakayin sa mga oras na ito. So, sabi ko nga, sa mga panahong ito na kung saan nasa mga huling araw na po tayo, so marami pong mga Kristiyano sa panahong ito na dating mainit sa Panginoon, pero ang nakakalungkot ay dahil nga sa matitinding mga na-experience sa buhay ng bawat tao o bawat Kristiyano sa panahong ito, nasa huling araw na po si tayo. So marami na po ang mga naglilitawan. Marami naglilitaw, mga bulaang propeta. So, nandyan po yung mga iba't ibang mga katuruan, minsan natatangay. Okay? Mga persecution, kahirapan. So, yun po yung mga nagiging dahilan kaya maraming nanlalamig. Okay? Sabi nga ng Bible, even the very elect shall be deceived in this last days. Kaya napaka-importante po na tayo po ay magpursige sa ating pananampalataya sa Panginoon, sa ating, lalo na yung first love po natin, dapat hindi yan namamatay o hindi nanlalamig. Kasi ang Diyos galit po sa mga nanlalamig.
Kaya nga sabi niya, di sinasanay kung ikay mainit o malamig. Eh. Kasi sabi niya, pag ikay malahininga, isusuka kita. Okay? So, yun po. So, napaka-importante po itong ating pinag-aaralan. Yan. Kasi dito po sa ating tatalakayin, makikita natin dito actually, ito yung isa sa mga 7 churches ng Panginoon sa Book of Revelation na tinutukoy. So, walang iba kundi yung Ephesians. So, the Church of Ephesians. So, yung simbahan sa Epeso ay sabi ng Panginoon nanlalamig na. Kaya sabi niya, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Sabi niya, pagsisihan mo talikdan ang iyong masamang gawa. Gawin mong muli ang mga ginagawa mo nung una. So, nung una yung iglesia sa Ephesians ay mainit. Okay? Masigla ang kanyang pananampalataya. Amen? Kaya lang bandang dulo, sabi ng Panginoon, napansin ng Panginoon, lumalamig yung unang pag-ibig ng iglesia sa Efeso. Okay? So, ito po yung isa sa mga 7 churches in Book of Revelation na kung saan ang pangalan nito ay Efeso, Church of Efeso, o Ephesians. Nakita ng Diyos, medyo nanlalamlam na, nanlalamig. Kaya nga sabi niya, gawin mong muli ang mga ginagawa mo sa verse 5 nung una. Bakit? Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at alisin ko sa kinalagyan ang iyong ilawan. Okay? So, yun po yung babala ng Panginoon dito sa iglesia sa Efeso. Kasi medyo nakakaramdam na ng panlalamig. Okay? So, actually, napansin din naman ni Lord yung magandang ginagawa ng katangian ng Efeso nung una. Sabi nga ng Panginoon, nalalaman ko sa verse 2, sabi nalalaman ko ang mga ginagawa mo. So, ang iyong pagpapahirap o pagpapagal o pagtsatsaga, so, alam kong hindi mo kinukumbinsi o kinukonsinti ang masasama. Sinubok mo ang mga huwad na apostol at napatunayan mong sila'y nagsisinungaling. And then sa verse 3, sabi niya, in-appreciate naman niya ni Lord ang kanilang mga katangian ng church sa Ephesians. Sabi niya, alam ko ring matyaga ka. Nagtiis ka ng maraming hirap, lang-alang sa akin, at hindi ka sumuko. Okay, so yan naman po ang in-appreciate ni Lord sa mga katangian ng iglesia sa Efeso. Kaya lang, bandang verse 4, may napansin ang Panginoon. Sabi niya, subalit, may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ano yung ayaw niya? Anong ayaw ni Lord sa iglesia sa Efeso? Sabi niya, ang pag-ibig mo nung una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Amen? So, kumusta kapatid? Amen? So, hindi naman nakakalimutan ni Lord yung mga pagpapagal mo, kapatid. Pagpapagal natin. Yung ating pagtsatsaga. Ha? So, kaya lang, may nakikita si Lord na hindi niya nais. Hindi niya gusto. So, ano po yun? Yung tinatawag na pagiging lukewarm. So, kaya nga sabi niya, isang bagay ang ayaw ko sa iyo, sabi ng Diyos, ang pag-ibig mo nung una kang sampalataya ay nanlalamig na. So ano po ang ayaw ng Diyos? Ang ayaw ng Diyos yung malahininga o nanlalamig na pag-ibig. Amen? So ang gusto ng Diyos, ma-maintain yung alin? Yung ating first love sa Panginoon. Amen? So, sabi nga sa ating simpleng introduction, maintaining our first love for God is essential. Amen? So, maintaining our first love for God is essential for a vibrant and enduring relationship with Him. Amen? So, very vital, very important
Very essential. Yung pagmimintina ng ating unang pag-ibig sa Panginoon. Amen. Sabi nga, for vibrant, okay, and enduring relationship with Him. Amen. Yun yung gusto ng Diyos. Ma-maintain yung ating unang pag-ibig. Yung dating mainit ka sa Panginoon, gusto ng Diyos, maibalik uli yun. Amen? Alam mo, dati ikaw ay mainit na dumadalo sa mga gawain ng Panginoon. Dati-rati, hindi ka nag-absent pag-araw ng linggo. Dati, masipag kang umatin ng morning prayer. Dati, masipag kang mag-tune in ng midweek service. Inaabangan mo yun. Amen? Dati, humahayo ka. Nagsishare ka ng gospel, nag-evangelize ka. Ha? Masipag kang manalangin. Amen? Masipag kang mag-invite ng mga bagong kaluluwa sa gawain ng Panginoon. Masipag kang mag-preach ng gospel. Amen? Tumasigasig ka nung una. Kaya lang, bandang dulo, para bagang malamya na at nawawala na. Hindi mo na hindi mo na ginugusto ang pumunta sa mga gawain ng Panginoon. So, nawawala na ang pag-ibig, pagmamahal mo sa Diyos. So, yun ang ayaw ng Diyos. Gusto ni Lord, balikan mo yung mga dati mong ginagawa. Balikan natin. Amen? Ayaw niya ng malahininga. Gusto niya ma-maintain ang ating unang pag-ibig sa Panginoon. Amen? Lalo na nasa uling araw na po tayo, mga kapatid. Now is the time na manumbalik na po tayo sa Panginoon. Amen. Now is the time na tayo maging mainit. Amen. Mainit para sa Diyos. In love para sa Diyos. Amen. Okay, so ang tanong natin, how to maintain our first love for Jesus? Paano natin mamimaintain? Mapapanatili ang ating unang pag-ibig sa Panginoon na ito po ang gusto ng Diyos. Ito po ang nais ng Panginoon. Ayaw niya ng malahininga. Ayaw ni Lord ng wala ng interest sa Kanya o sa Kanyang mga gawain. So gusto niya tayo ay mapanatili ng ating unang pag-ibig sa Panginoon. Amen? So, how to maintain our first love for Jesus? So, I will give you 9. Okay? Na mga major na dapat nating gawin para mapanatili ang ating unang pag-ibig sa Diyos. Nasa gayon, saludo si Lord sa iyo at sa akin. Sa atin. Amen? Unang-una, mga kapatid, napaka-importante po ito. Kung gusto mong ma-maintain, amen, ang iyong first love sa Panginoon, gusto nating ma-maintain, number 1, prioritize intimacy with God. Amen? Pag sinabing prioritize, ang ibig sabihin po niyan, si Lord lagi ang unahin. Amen? So, prioritize intimacy with God. Kailangan ang ating fellowship kay Lord, ang ating relationship kay Lord, intimate, malapitan, hindi malayuan. Ba? Kagaya ng panahon ni Peter nung si Jesus ay hinuli ng mga kalaban. Nung pagkatapos ni Jesus manalangin sa Getsemani, dumating si Judas. Sabay halik kay Jesus, tapos dinakip na si Jesus.
Tapos, nung dinakip si Jesus, itong si Peter, na nagsabi na, sabi niya, kahit mamatay ka, Panginoong Jesus, hindi kita iiwanan. Pero ano nangyari nung dinakip si Jesus, ano nangyari? Kumusta yung intimacy ni Peter sa Panginoon? Wala. Iniwanan lahat si Jesus. Isa na lang natira, si Jesus na lang. Mga disciple, nagsitakas. Iniwan nila si Jesus. Nasaan yung kanilang intimacy sa Panginoong Jesus? Wala. Pagdating ng problema, ayan, nagsilayas. Yung mga disciple ni Jesus. Kaya minsan pag dumarating yung actual na problema, diyan malalaman kung sino may intimacy sa Panginoon. Diyan malalaman kung sinong loyal, sinong tapat, sinong committed, sino ang mainit sa Panginoon pagdating ng actual na problema. So yun yung pinaka-testing. So nung hinuli na si Jesus, ano nangyari? Nagsitakas si mga disciple. Iniwan mag-isa si Jesus. Si Peter ang nagsabi na kahit daw siya mamatay, hindi niya iiwan si Jesus. Ano nangyari? Iniwan din Amen. Tapos nung hinuli na si Jesus, ayun, medyo sumusunod pa rin naman si Peter, kaso sabi ng Bible, malayuan na. So, ibig sabihin, ang kanyang relationship kay Lord, medyo malayuan na. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, Peter, pag tilaok ng manok ng makaitlo, pagkakanulo mo ako. Naalaala ni Peter yun kasi sinusundan ni Peter si Jesus, kaso malayuan. Amen. Sumusunod siya, kaso ayaw niyang lumapit sa Panginoong Jesus, natatakot siya. Kasi nung tinatanong, hindi ba ikaw yung kasama ni Jesus? Hindi po, hindi ko siya nakikilala. So, 3 beses po yun. Maya-maya, tumilaok na yung manok. Ayun, na-realize niya yung kanyang pagkakamali. Amen? So, lumamig po ang pag-ibig ni Peter. Malayuan yung kanyang relationship o intimacy sa Panginoon, lumayo. Nawala yung kanyang intimacy. Amen? Kaya nangyari, siya nanlamig. Kaya pagka tayo po ay malayo sa Diyos, yun po ang nagiging sanhi ng pagiging lukewarm. Pero kung gusto natin maging hot Christian, o gusto natin maging mainit sa Panginoon at ma-maintain natin yung ating first love, first na dapat natin gawin is prioritize intimacy with God. Amen? So take note, make spending time in prayer, worship and meditation on God's Word a daily habit. Amen? So make spending time in prayer. So dapat mag-spend po tayo ng panalangin, pagsamba sa Panginoon. Meditation on God's Word, dapat gawin natin yung daily habit. Amen. So we must cultivate a personal relationship with God through intimate communication and seeking His presence. Amen. Cultivate po natin. That means pagyamanin natin. Linangin natin ang ating personal na relasyon kasamang Diyos sa pamagitan ng ating malapitan na pakikipag-communicate at paghahanap sa Kanyang presensya. Amen? So, yun po ang dapat natin gawin. Kung gusto natin ma-maintain yung ating first love kay Lord, dapat si Lord lagi ang first priority ng buhay natin. Amen? Prioritize natin yung ating intimacy. Okay? With God. So, yun po ang makapag-maintain ng ating first love. Pagka si Lord yung pangunahin ng buhay natin. Amen? So, we must spending time in prayer, worship and meditation on God's Word, a daily habit. And we must cultivate
a personal relationship with God through intimate communication and seeking His presence. Amen? Yun po yung dapat natin gawin, mga kapatid, para ma-maintain natin na laging mainit kay Lord at laging ma-maintain natin yung ating first love. Kabisado na po natin yung Matthew 6:33. Anong sabi roon? But seek first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto you. Amen? So, palagi nating unahin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Ha? At ang pangako niya, ang lahat ng bagay na kailangan natin ay idaragdag na lang niya sa atin. So, wala nang problema sa blessing, mga kapatid. Pagka si Lord yung number 1 sa buhay natin, meron tayong intimate relationship kay Lord. Ha? Sure po, yung mga blessing na yan, daragdag na lang ni Lord sa atin yan. Maring ikaw ngayon ay nakakaranas ng mga kakapusan, kasalatan. Tandaan mo, pagka inuna natin si Lord, sure po yan. Yung ating mga pangailangan, daragdag na lang ni Lord sa atin. Yan na po, importante po na lagi si Lord ang unahin natin sa prayer. Amen? So, sabi nga sa Matthew 26:41, watch and pray, lest you enter into temptation. So, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So pag tayo po ay minimintin natin yung ating intimacy kay Lord sa pamagitan ng panalangin, ay yung mga tukso sa paligid natin, sa mundo natin ito, ay hindi magtatagumpay. Bakit? Kasi namimintin natin yung ating intimacy kay Lord, yung ating prayer life. Napaka-important yan. Para hindi tayo madaig ng anumang tukso ng mundong ito. So yun po ang unang-una, mga kapatid. Palagi nating i-prioritize. So we must prioritize our priority. So what is your priority in life? Amen? For me, my priority in life is Jesus. Amen? Pagkatapos ng pagkagising sa umaga, pray. That's my priority. Amen? Reading the Bible, studying the Bible. That's my priority. Mga gawain ng Panginoon. Napaka-importante po yan, mga kapatid. Amen? Secondary lang po lahat ng bagay sa mundong ito. Amen? Pag-aaral, secondary lang yan. Trabaho, secondary lang din po yan. Amen? So, career. So, ano pa man ng mga ninanais mo na mangyari sa buhay mo, lahat yan secondary. So, lagi nating itanim sa isip, sa puso, na ang pinakamatinding, pinakamahalaga sa lahat ay ang Panginoon. Why? Because He is the source. He is the source. Si Lord ang source ng lahat ng bagay. He is the source of everything. Amen? Yung mga ina-admire ng tao, na magkaroon ng ganito. Saan ba nanggagaling yan? Kay Lord. Amen? Everything here on earth, lahat ng bagay sa mundong ito, sa Panginoon. Amen? That's why we need to prioritize intimacy with God. Why? Because God, ang Diyos, is the source of everything. Siya ang pinagmumula ng lahat. Okay? So, wag po natin siyang itsapuera. At lagi nating tandaan na tayo ay mga sojourner lang dito sa lupa. Tayo ay mga manlalakbay. We are not permanent in this world. And everything in this world is temporal. Lahat yan temporary lang. Ang mananatili po sa lahat ay ang ating pananampalataya sa Diyos. Yung ating pag-ibig sa Panginoon. Yun yung mananatili. Amen?
Kaya nga sabi ng 1 John 2:17, that's my foundation verse. Kaya ako nagpastor, sabi ng Bible, the world passeth away, and the lust thereof. But sabi ni Lord, he that doeth the will of God, abideth forever. So everything here on earth is temporary. Amen? So yun po, mga magulang at mga kapatid, gusto ni Lord ma-maintain yung ating first love. Kasi yung babalikan ni Lord sa second coming, ay yung mga maiinit kay Lord, hindi niya babalikan yung malahininga. Kasi sinusukangan niya eh. Amen? Ang babalikan niya, yung mga naglilingkod sa Panginoon na mainit. Yung mga pinanatili yung kanyang unang pag-ibig sa Diyos. So dapat, ang unang pag-ibig natin ay ang Panginoon. Amen? Lagi natin tandaan, lahat ng bagay sa mundong ito, pansamantala lamang. Amen? So yun po, mga magulang mga kapatid, kung elaborate ko pa po yan, ay napakalawak po yan mga kapatid. Yan, no, number 2. So number 2 po, how to maintain our first love for Jesus. Second is, guard your heart. So guardian natin ang ating puso. Amen? Proverbs 4:23, bakit mahalaga na guardian natin puso? Sabi diyan, advises us to guard our hearts diligently as it is the wellspring of life. Amen? Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. So we must guard our hearts. Why? Dahil ito'y bukal ng buhay mong tinataglay. Bukal ng buhay nating tinataglay. Ito po yung buhay natin, yung puso. So we need to guard it. Kailangan guardian natin ito. Amen? Sabi nga, be mindful of the influences and distraction that can hinder your love for God. And protect your heart from sinful desires and worldly enticement. Amen? Kasi sa mundong ito, maraming mapang-akit. I-entice ang tao sa mga tukso ng mundong ito. Amen? Kaya nga ang paalala, be mindful of the influences and distraction that can hinder your love for God. Amen? And protect your heart from sinful desire. Kailangan guardian natin ang ating puso mula sa mga pagnanasa ng kasalanan, unworldly enticement, mga mapang-akit sa mundong ito. Kailangan guardian natin ang ating puso. Sa mundong ito, napakaraming mga tukso, napakaraming mga nakakapag-entice, ang pang-akit. So, nandyan yung social media, ang dami, mga kasalanan, naglipana dito sa mundo. Yung iba, wala nang panahon sa Diyos, puro magkaroon ng maraming mga kayamanan. So, actually, hindi na masama yung kayamanan, pero pag nailagay na natin yung puso natin doon, yun ang masama. Kaya nga sabi ng Lord, you cannot serve God and mammon. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Kasi maaring ibigin mo ang isa at kaputan mo ang ikalawa. So, kaya sabi, you cannot serve God and mammon. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Amen? So, maraming mga influences sa mundong ito. Nandyan yung mga barkada, mga masasamang barkada, mga makamundong mga gawain. So, yung mga kadistract ng ating first love kay Lord. Kaya minsan maraming nanlalamig kasi nahahatak ng mga makamundo. Kaya lumalamig na yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Ang kanyang unang pag-ibig sa Diyos, napalitan na ng pag-ibig ng mundong ito. Amen? Ibang Diyos na ang mga sinasamba, parang panahon ni Solomon. So, na-influencean siya ng kanyang 1,000 babaeng kinuha niya. Na-influencean siyang sumamba kay Asera, kay Baal, kay Mulok. Hinatak niya ng mga babae niya. Na-distract siya sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Nung una,
talagang in love na in love siya kay Lord eh. Ha? Matindi ang kanyang pananampalataya nung una, pag-ibig niya sa Diyos. Kaya lang bandang dulo, nahumaling siya sa mga kababaihan. Imagine mo naman, 1,000. Kaya sabi ng Bible, itong mga babae ni Solomon, hinikayat siyang sumamba sa ibang Diyos. Sinamban niya si Asera, mga Diyos ng mga Sidonio, Mulok. So, yun po ang ginawa ni Solomon. Kaya bandang dulo, ayun, sumama ang buhay ni Solomon. Pero kagandaan naman, bandang dulo, na-realize niya na sabi niya, everything is meaningless. Kaya nag-conclude pa rin siya sa dulo, sabi niya, sa book of Ecclesiastes 12 verse 1, sabi niya, alalahanin niyo ang Panginoon. Alalahanin natin ang Panginoon habang malakas pa. Bago dumating ang mga tao na puno ng kaguluhan. So, pagdating sa bandang dulo, ay sabi niya, ay ang mahalaga sa tao ay magkaroon ng banal na takot sa Diyos. So, sa madaling salita, na-realize din naman ni Solomon yung kanyang mga pagkakamali. Amen? So, yan po mga kapatid, marami mga ka-distract sa ating kapaligiran, marami mga makaka-impluensya. So, huwag tayong pa-impluensya sa mga masasamang takbo ng mundong ito. Mga worldly influences. Napakarami sa mundong ito mga kapatid. Kasi nga mundong ito nababalutan ng kasamaan. Dahil tinapon si Satanas sa mundong ito Tingnan nyo sa book of Revelations 12 verse 11 hanggang sa sumusunod na mga talata. Tinapon si Satanas sa mundong ito kasi nag-rebelde siya laban sa Diyos Kaya ang nangyari, tinapon siya sa mundong ito. Ang nangyari, gumugulong mundo. Kaya makita natin ang mundo natin ang gulo-gulo. Digmaan, bansa kapwa bansa. Dami mga distraction sa mundo natin. Okay, so kaya naglaganap yung mga kasamaan sa ating daigdig dahil nagliliwalo sa Satanas sa mundong ito Tinapon siya mula from third heaven. Nasaan ngayon sa Satanas nagliliwaliw? Nasa second heaven, atmospheric heaven, earth, under the earth. Okay, yun po yung kanyang hindi na siya pwedeng umakyat sa third heaven hanggang siya, second heaven, atmospheric heaven, earth, under the earth. So nandyan nagliliwaliw sa Satanas. Kaya ang nangyayari, sumasama ang mundo, gumugulo, nag-aasiksa ng mga lagim. Kaya makikita po natin talagang araw-araw puro masasamang balita. Mga aksidente rito, mga patayan dito, mga sunog dito, digmaan sa mga iba't ibang panig ng mundo. So, ganyan po ang nangyayari sa mundo natin. Dahil nagwawala ng Satanas, malapit na siya itapon sa impyerno. Kaya dahil dyan sa kagawa ng Diablo, maraming Kristiyano nanlalamig. Naapektuhan yung may mga Kristiyanong medyo maligamgam, hindi nga at hindi naka-tune in kay Lord, naka-connect ng maayos. Kaya ayun, nadadali. Kaya napaka-importante, lagi tayong nag-aapoy kay Lord para hindi tayo maapektuhan ng Diablong yan. Amen? Dahil pag tayo ay mainit kay Lord, namiminti natin yung first love natin kay Lord, walang magagawang Diablo sa iyo at sa akin. Amen? Sabi ko nga, para tayo nasa loob ng aquarium. Pagka matindi yung connection natin kay Lord, hindi tayo umihiwalay kay Lord, hindi tayo nagiging lukewarm. Para tayo nasa loob ng aquarium. Pag nasa loob tayo ng kalooban ng Diyos. So, nandyan po yung aquarium, nandyan yung isda sa loob. So, hindi siya magalaw ng pusa. Bakit? Mayroong humaharang, yung salamin. Kaya gusto siyang sakmalin, hindi siya masakmal dahil humaharang sa salamin yung kanyang, hindi makasakmal yung nguso niya kasi may salamin. So, ganyan po tayo na mga nag-aapoy kay Lord. Pag nag-aapoy tayo kay Lord, yun yung blessing. Protektado tayo ni Lord. Amen? Yeah, we must maintain our first love.
para hindi tayo maapektuhan ng mga gawain ng mundong ito. Kaya napaka-importante, prayerful tayo. Ha? Tsaka yung puso natin, gwardyado. Na-apply natin ang dugo ni Jesus sa ating puso. Napaka-importante yan. So guard your heart. Yun yung pangalawa. Para ma-maintain yung ating first love kay Lord. Huwag nating hayaan yung puso natin maagaw ni Satanas. Ma-entice. Huwag tayong patatangay sa mga papang-akit ng dyablo sa mundong ito. Amen? Yun yung nangyayari sa mundo natin dahil nagliwaliw nga sa Satanas sa mundong ito. Kaya marami siyang mapang-akit. Kaya huwag tayong mapang-akit. Amen? Kasi si Satanas pwedeng magmukhang anghel ng kaliwanagan niya. Kasi deceiver nga yan Ha? Mandaraya. Kaya napaka-importante yung ating puso apply natin ang blood of Jesus. Amen? Para ang puso natin ay hindi po ma-entice, hindi maakit ng anumang mga mapang-akit ng ginagawa ng dyablo sa mundong ito. So yun po yung pangalawa, mga kapatid. Guard your heart. Amen? Huwag kang iibig sa mga hindi kalooban ng Diyos. Halimbawa, Kristiyano ka, totoo kang anak ng Diyos. Huwag kang iibig sa mga hindi mananampalataya. Amen. Kahit nasabihin mo yung napakagwapo, napakaganda, napakaputi, hindi yun ang basihan. Ang mahalaga po ay ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Ha? Kung halimbawa ikaw magbo-boyfriend, mag-girlfriend, dapat ang maging katuwang mo o maging kapartner mo ay may takot sa Diyos. Huwag kang paakit sa mga panlabas na anyo lamang o kaya matatamis na panalita. Amen? So, subukin mo na kung siya nga ba'y anak ng Diyos. Ha? Siya ba'y naglilingkod sa Diyos. Sa totoong Diyos, hindi sa mga kunwa-kunwaring Diyos lang. Amen? So, guardian natin ating puso para mapanatili natin yung ating first love sa Panginoon. Okay, number 3. Be busy in serving God and others with pure love. Yan. So gusto nating ma-maintain yung ating first love, dapat lagi tayong busy. Busy saan? Busy sa paglilingkod sa Diyos. Huwag tayong maging busy saan? Busy sa pamamasyal. Busy sa social media, busy sa pagnood ng telenovela, busy sa puro alaga ka lang ng apo mo. Wala ka ng panahon mag-pray. Panahon maglingkod kay Lord. Ha? Kaya busy sa mga negosyo o anumang mga trabaho. Wala ka ng panahon sa Panginoon. Hindi namang masama yun. Hindi masamang may negosyo, trabaho, magkaapo, magkaanak. Hindi masama yun. Ang masama, yung nakapokus na yung isip mo dyan. Ha? Wala ka ng panahon sa Diyos. Hindi ka na nagpe-pray, hindi ka na umati ng church, hindi ka na naglilingkod sa Diyos. Yan, nandyan na lang ang isip mo sa mga bagay-bagay na yan. So, ayaw ng Lord na maging busy tayo sa ganyan. Gusto ng Lord, busy rin tayo, magbasa ng Bible, mag-pray, umati ng church, mag-tune in ng medic service, mag-win ng mga kaluluwa, ha? Magdala ng mga bagong kaluluwa sa gawain ng Panginoon. Yan ang gusto namin, maging busy tayo mag-care group. So we must be balanced. Balance lang po tayo. Huwag nating i-focus yung mga bagay sa mundong ito dahil sabi ko nga, pansamantala lang lahat yan Ha? Lahat ng nakikita ng ating mga mata sa mundong ito, pansamantala lang lahat yan. Iiwanan natin lahat yan. Kaya napaka-importante po, maging busy tayo sa kingdom ni Lord. Sabi nga, serving God is a great privilege and a great opportunity. Amen? Ang paglilingkod sa Panginoon, ito ay great privilege, dakilang pribileyo, dakilang oportunidad. Amen? That's why we must give our life
to Jesus as long as we live. And we must serve Him faithfully all the days of our lives. Sa tanang buhay natin, sa buong kaarawan ng buhay natin, bigay natin ng buhay natin, serve God. Amen? Exodus 23:25 sabi roon, you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water, and I will take sickness away from the midst of you. Amen? So pag tayo naglilingkod sa Panginoon, sabi nga niya, ang blessing, pasasaganahin tayo sa pagkain at inumin, at ilalayo sa anumang karamdaman. Amen? So yung mga karamdaman yan, di magtatagumpay. Ilalayo tayo ng Diyos. Hindi lang yun, hahaba pa ang buhay natin. Gusto mong humaba buhay mo? Serve the Lord. Maglingkod ka sa Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon. And also, we must serve also to others. So we must serve also to others. Amen? In Mark 10:25, sabi doon, Jesus taught that serving others is a reflection of love. Amen? Ang paglilingkod din sa iba, larawan ng pag-ibig. Pag-ibig natin sa Diyos. Amen? Din pag-ibig sa kapwa. Sabi roon, for even the Son of Man did not come to be served. He came to serve and to give His life to redeem many people. So si Lord na parito sa mundong ito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Amen? Paano ba pinakita ni Lord yung kanyang paglingkod? Hindi ba namatay siya para sa iyo? Para sa akin? Para sa ating lahat? Para hindi na tayo mapunta sa impyerno. Sa halip na tayong parusahan. Inako na ni Lord ang parusa na para sa atin. Siya nang umako kasi mahal niya tayo. Pinaglingkuran niya, ikaw at ako, para gumanda buhay natin. Amen? So we must serve the Lord. And also, we must serve others. Amen? So, napa-importante po, mga kapatid, na maging busy tayo sa paglilingkod habang tayo nabubuhay sa mundong ito. So, yun po ang nais ng Diyos. Para ma-maintain natin yung ating first love para sa Panginoon, yun po yung pangatlo. We must be busy in serving the Lord and also sa ating kapwa. Amen? So, engage in acts of service and kindness towards others. So, demonstrating God's love in practical ways and fostering a compassionate heart. Amen? So, yun po mga kapatid. So, engage po natin ang ating buhay in acts of service and kindness towards others. So, demonstrating God's love in practical ways and fostering a compassionate heart. So, yan po, mga magulang, mga kapatid. Para ma-maintain natin yung ating first love, so we must be busy in serving the Lord. And also, we must be busy in serving others with a pure love. Kailangan pure, may totoong pag-ibig. Amen? Lastly, dito muna ako magtatapos. Pang-apat, how to maintain our first love. Fourth is attending church fellowship regularly and fellowshipping with others, with other believers. So, ang ibig sabihin niyan, simple lang naman. Dapat, mini-maintain din natin yung ating pagdalo sa temple worship. So, we must attend. So, we must, kailangan pumunta tayo pag-araw ng linggo sa gawain ng Diyos. So, attending church fellowship regularly and fellowshipping with other believers. Amen? So, attending church fellowship regularly ay isa sa mga utos ni Lord. Hebrew 10:25, 24:25, sabi ng, let us be concerned for one another
to help one another, to show love, and to do good. 25, let us not give up the habit of meeting together as some are doing. Instead, let us encourage one another all the more, since you see the day of the Lord is coming nearer. Amen. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So, mga magulang at mga kapatid, ito pong paalaala nila sa atin ay ayaw ng Diyos na ito'y baliwalay natin. Amen? So, ay dapat maintain natin yung pagdalo rin po natin sa temple worship para ma-maintain natin yung first love natin kay Lord. Kasi once na hindi mo na ito ginagawa, tinatamad ka na pag-araw ng linggo, hindi ka na dumadalo, kaya inuuna natin yung mga makamundo, isa po yan sa mga maaring maging dahilan ng panlalamig ng isang Kristiyano. Kaya napaka-importante, bigyan natin ito ng importansya. Amen? Yung regular na pagdalo natin sa temple worship. Bakit? Kasi sabi nga, God commanded us to attend church fellowship regularly. So ang Hebrew 10:25, it is not an optional, it is a command. Utos ito ng Panginoon. Kaya sabi nga ni Lord, 6 na araw kayong gagawa sa lahat ng gagawin nyo. Sa ika-7 araw, para sa akin yan. Amen? So God commanded us to attend church fellowship regularly. And also, regular fellowship with other believers can strengthen your faith, our faith. So provide accountability and inspire you us to continue growing in love for God. Amen? So, napakahalaga po na hindi tayo lumiliban. Ay, madalas ko nga binabanggit, dapat wag nating itatapat ng linggo yung mga lakad natin. Ha? Mga outing, madalas kong binabanggit, huwag itapat ng linggo. Amen? Kasi ang araw ng linggo, special na araw yan para kay Lord. Amen? Dapat ito'y binibigyan ng importansya. So, hindi natin pwedeng sabihin, Sundays is your rest day. Hindi po rest day ang Sunday. Pag-araw ng linggo, so, dapat pumupunta tayo sa church kasama yung buong pamilya. Huwag mong hayaan maiwan yung anak mo sa bahay. Dapat kasama mo. Buong pamilya. Yan ang masarap pagmasdan. Every Sunday, wala tayong palya. Ang goal natin, perfect ang attendance natin every Sunday. Okay? So, yun po, mga kapatid. Yun po ang makapag-maintain ng ating first love sa Panginoon. Amen? So, purihin ang Panginoon. So, ayaw ni Lord ng malahininga. Gusto ni Lord, tayo po ay mainit para sa Kanya. Okay, kagaya ng palaala ni Lord sa Ephesia, sa mga taga-Episo. Sabi niya sa ating foundation verse, sa verse 3 and verse 4, na sabi niya, alam ko ring matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap, alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. So, alam ni Lord, yung mga ginawa mo, ginawa natin. Pero sabi niya sa verse 4, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo nung una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Amen? So, sikapin po natin ma-maintain yung ating first love kay Lord. Sa pamagitan po ng 4 na palaalang ito. Okay? Paano ma-maintain natin first love? Sa ating short recap, first, prioritize intimacy with God. So, make spending time in prayer, worship, meditation on God's Word a daily habit. And cultivate a personal relationship with God through intimate communication and seeking His presence. Amen? So, yun po, mga kapatid. Number 2, guard your heart. So, we must guard our heart. Proverbs 4:23.
Amen? So, be mindful of influences and distraction that can hinder your love for God, and protect your heart from sinful desires and worldly enticement. Third, be busy in serving God and others with a pure love. Kailangan pure ang ating pagsiserve kay Lord. Love na love natin si Lord kaya tayo nagsiserve. And serving God is a great privilege and a great opportunity. So we must give our lives to Jesus as long as we live. And we must serve Him faithfully all the days of our lives. Amen? Dahil sabi Exodus 23 verse 25, so you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water, and I will take sickness away from the midst of you. Yun yung blessing. And also, we must serve to others. So we must serve also to others. Dahil sabi nga sa Mark 10:25, Jesus taught that serving others is a reflection of love, or larawan ng pag-ibig. Amen? So engage to participate in acts of service. So engage in acts of service and kindness towards others. So demonstrating God's love in practical ways and fostering or to provide a compassionate heart. And lastly, ating recap, pang-apat, attending church fellowship regularly and fellowshipping with other believers. So para ma-maintain natin yung ating first love, yun po ang gawin nating apat. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon, kasi ang pagdalo sa pagtitipon every Sunday, take note, God commanded us to attend church fellowship regularly, because ang Hebrew 10:25, it is not an optional, it is a command ng ating Panginoon. Amen? So, and also regular fellowship with other believers can strengthen your faith. Our faith provide accountability and inspire you us to continue growing in love for God. Amen? So, purihin ang Diyos. So, dyan po muna tayo magtatapos. So, tayo po ay yumuko at manalangin. Lord, thank you sa mga palaala mo sa salita. Na tunay, Lord, ayaw mo ng mga lukewarm Christian. Gusto mo ng mga anak mo, Lord, ay laging mainit para sa iyo. Lord, tulungan niyo po kami, ma-maintain namin ang aming first love. Panginoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Purihin ko, Diyos, taas lang po natin ating dalawang kamay. Sundan nating nagsing panalangin na ito. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Namihingi pa ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Patawarin niyo pa ako, Panginoong Hesus, sa aking mga pagkakasala. Linisin niyo aking buhay ng iyong banal na dugo. At binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Kung lang po manalangin, Lord, thank you sa lahat po ng mga nakinig ng salita sa oras na ito, na hindi umalis sa kailang upuan, simula nga sa matapos. Pagpalayan niyo sila, Panginoon. Iunat mo yung mapagpalang kamay sa kailang mga buhay. Pinapanalangin ko rin po ang mga nangailangan ng kagalingan. Lord, mag-miracle ka, Panginoon, sa kanilang mga katawan. Pagalingin niyo po, Diyos, Panginoon, may karamdaman. Gayon din, Lord, nangailangan ng pinansyal, mag-miracle ka sa kanyang pinansyal na pangailangan. Maraming salamat po, Diyos. May mga problema, kayong aming problem solver, O God. Purihin ko, Diyos. Purihin ka, Panginoon, O God. Salamat po. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. 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 Thank you very much po sa inyo pong pakikinig na salita ng Diyos. So, konting paalala lang po every Sunday. So, ina-encourage ko po kayong makadalo sa ating Sunday service celebration every Sunday 9 o'clock in the morning. Doon lamang po yan sa harap ng Ilibit Town Center. So sa may Camarin Road, sa number 500 Hillcrest Village, Camarin Road, Caloocan City. So mayroon po doong building, Sabangan Building, sa ibaba City Savings Bank. Nasa third floor lang po tayo. Every Sunday 9 o'clock in the morning. So inimbitahan ko po kayo. Sama niyo po ang inyong buong sambahayan at mga kaibigan. Gayun din ang ating midweek service every Thursday, 6:30 p.m. So huwag po tayong mawala. Mag-join in po tayo. Every Thursday, 6:30 p.m. So, napaka-importante din po yan. And then, regular na rin po ang ating panalangin. Every Wednesday po.
pamagitan ng Google Meet po, 8 o'clock in the evening, every Wednesday. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa oras na ito. So, God bless everyone. Bye-bye.